Hello mga mareng, June 20, 2026, 7 taon na akong caretaker dito sa Taiwan. Sa 7 taon, never ako nalipat ng ibang amo. Since day 1 ko dito sa Taiwan, si Donya lang ang naging amo ko. Grabe, ang bilis ng araw mareng. Parang kailan lang na nag-a-apply ako sa Maynila. Ngayon, 7 taon na ako dito sa Taiwan. Kung tatanungin nyo naman kung sa 7 taon ko dito, magkano na ang naipon ko, ano na ang mga naipondar ko, Diyos ko, alam nyo ba mga mareng, hindi pa nga ako nakakaalis. Todo compute na ako noon sa sahod ko kung magkano ang maiipon ko sa 3 taon. Sa compute ko, itatabi ko yung 10,000 NT every sahod ko at sa 3 taon nga ay makakaipon ako ng 600,000 pesos. Ganyan ako mag-compute nung nasa Pinas pa ako kasi plano ko talagang mag-ipon talaga. At ngayong 7 years na ako sa Taiwan, milyonarya na sana ako mareng kung ginawa ko yung plano kong mag-ipon. Ang kaso, hanggang ngayon mareng nagpaplano pa rin ako mag-ipon. Diyos ko Rode. Hindi ko alam mareng kung saan napunta yung sinahod ko sa nakalipas na 6 na taon. Basta ang alam ko mga mareng, may naipon ako pero resibo nga lang at saka mga ukay. At kung tatanungin nyo naman kung paano ako tumagal dito sa amo ko mareng, kung alam nyo lang, nung bago pa lang ako dito mareng naranasan ko din umiyak. Yung tipong gustong gusto ko nang umuwi sa Pilipinas. Pero lumaban ako mga mareng kasi iniisip ko, pag umuwi ako, paano ko mababayaran yung mga pinagkakautangan ko nung nag-a-apply pa lang ako? Bawat pamasahe ko nun papunta sa agency sa Maynila, puro utang. Tapos uuwi lang ako, syempre hindi no? Marami pa rin pala sa inyo ang nagtatanong kung saan ang agency ko sa Pilipinas. Nasabi ko na to dati sa vlog ko, pero ngayon ay uulitin ko ulit. Yung agency pinag-applyan ko sa Pinas dati, ang balita ko inatulpo daw yun. Kaya nagpalit na sila ng pangalan at lumipat na sila ng ibang location. Sa mga gustong mag-apply ay mag-search na lang kayo ng mga legit agencies na nagpapaalis papunta dito sa Taiwan. Anyway, bakit nga ba ako tumagal sa trabaho ko umabot ng 7 years? Simple lang mareng, mabait ang amo ko, magaan ang trabaho ko, at syempre masipag ako. Tsaka ginagalingan ko ang trabaho ko mareng, kaya nagustuhan din ako ng amo ko. Dati may nag-offer sa akin na lumipat na lang daw ako ng factory worker, pero ang sabi ko, ayoko kasi nga ayokong iwan ng Donya. Mabait kasi ang Donya, tapos hayahay pa ako sa trabaho ko, pura pa ako dot-dot. Paano pag napunta pa ako sa factory worker mareng? Marami akong boss doon. Di bali nang medyo mababa ang sahod ko mareng compare sa factory worker, at least may peace of mind naman ako. Anyway, dumating na yung mga pina-order ko sa amo ko na mga gamit na panglinis. Kapag nag-order yung amo ko mareng 12 na. Apakarami. Pati mga tissue, 3 box na malalaki ang dumating. Apakarami. Kaya ngayon, hindi ko na alam kung saan ko ipagsisiksik. Sana all na lang talaga, gayto karami mamili, no? Ang sabi ni Donya, hindi pa daw to lahat yung in-order niya. May darating pa daw. Buti na lang nakaraan nakapag-ayos-ayos na ako dito sa stock room, kaya medyo lumuwag na. Pero hindi ko naman in-expect na gayto karami yung in-order ni Donya na tissue. Marami pa ako hindi na ilagay. Hindi ko na alam kung saan ko isisiksik mga mareng. Pero syempre, naisalansan ko pa rin lahat ng maayos. Ako pa ba? O siya, happy 7 years na ako dito sa Taiwan. Bye!